Praise. Okay, daghang kaayong salamat mga igsoon sa ato ang women's very powerful song. No? So daghang kaayong salamat. Umari o kumaon. Nag-indicate na siya igsoon that our God is so faithful, so kind, nga sa kada adlaw iyatang gipakaon. Matud pa sa gitudlo ni Jesus Christ kanato, nga matud pa niya igsoon, sa mga alam po siya, give us this day our daily bread. Muna nga, every day, God is very faithful, nga muhatag kanato aron kita makakaon, makainom, o siya pagid permanente magdapit nato, umari kamo og kumaon. Thank you. O ang Diyos kanunay magpanalangin sa atong mga faithful women and ladies. Okay. So, we are very grateful this Sabbath sa atong celebration karon. Tungod kay nakakita pud ta og mga madasigon ug bisan ba uban sa ato ang first timer, no? So, ato na siyang welcome niya. Atong first timer siguro ato lang ang pangutan-on ipaila-ila nato na, no? So, I think and you are always welcome, sir and brother, diha sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Okay, so this morning, atong paghisgutan ang living a faithful life. No, ang pagkinabuhi diha sa matinud-anon nga kinabuhi. What is faithful? Matinud-anon. Matinud-anon ba? Unsa pa another term for faithful? Loyal? Okay, faithful. So, ang ato ang key verse this morning, gikutlo nato ni sa gibasa kaganina diha sa Lucas 16, 10 ngadto sa 12, mahitungod kini sa gitawag pagkinabuhi usab sa faithful nga kinabuhi. So atong gihangyon tanan sa pagtindog og balik ato lang basahon sa makadiyot ang Lucas 16, magsugod ta sa 10 nining kabundagon. Luke 16 verse 10. Ningon din siya nga matinumanon. Okay, so faithfulness is matinumanon. Siya nga matinumanon sa diriyot kaayo, matinumanon usab sa daghan, ug ang dili matarong sa diriyot kaayo, dili matarong usab sa daghan. Busa kung kamo wala magmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay musalig sa pagtugyan diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod. O kung kamo wala magmatinumanon ni adtong iya sa laing tao, kinsay magtugyan kaninyo ni adtong inyong kaugalingon. God bless His words. Let us close our eyes. Lord, niining takna sa kabuntagon Ginoo, Father God, we praise your name. Ikaw ang Diyos sa kaalam, kausab ang Diyos sa maghatag ka namo og understanding Ginoo this morning. Lord God, niining takna Ginoo, we are praying, Lord God, nga ikaw magapuno niini nga maong church sa imong presensya Ginoo. Let your Holy Spirit be upon this place. Aron sa ingon niya na maabri among hunahuna, among kasing-kasing, ug madawat namo ang imong pulong Ginoo. Padayon ka nga makikistorya ka namo Ginoo, samtang magapadayon usab kami amahan sa pagpaminaw sa imong mga pulong niining taknaa. Ginoong Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, himayaon imong ngalan sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang lingkod ta mga igsoon. Living a faithful life. Okay, kaning gitawag nga faithfulness, mao ni siya igsoon ang pinakadako nga pusti diha sa usa ka healthy relationship with God. Okay, if you are faithful in any aspect of this life, then mao na ang hallmark diha sa ato ang nga kita natay healthy relationship with God. Example, if you are faithful to your wife, if you are faithful to your husband,
then that is the hallmark of your relationship. Healthy relationship. Okay. So, kung atong i-prioritize ang gitawag igsoon pagka matinud-anon, faithfulness, we demonstrate our love, ang ato ang gugma, atong gipadayag, ang ato ang pagsalig, bisan pa ang atong commitment nganha sa atong gihigugma, bisan pa una sa tanan sa atong Dios. So sa kalibutan mga igsoon nga puno kayo og mga kalibog, puno kay mga distraction ining kalibutana. Staying faithful to God sometimes kuan pag yun, matandog pag yun. Pero staying faithful to God, muna gitawag nga usa ka hagit sa matag usa ka nato. Amen? Faithful. Okay. So, daghan kayong mga pamaagi igsoon nga pwede ta pakitaan og faithful. Example, ingon nga mga as believers, ingon nga kita magtutuo, gitawag tag Church of God or God's Church. Igsoon, ang faithfulness, usa kini siya ka-challenging diha sa atong kinabuhi tungod kay nagdepende ni sa atong devotion ngadto sa atong buhi nga Dios. Og depende kana diha sa ato ang pag-ila o pag-alagad nganha sa atong buhi nga Dios. Okay. Why faithfulness is very important? Ngano ang faithfulness importante man igsoon. Even in your business, even in your tanan nga areas sa atong kinabuhi, we need to be faithful. Okay, ngano man. So tungod kay una sa tanan, faithfulness honors God. Atong gikuan ng Ginoo, gitahod nato ang Ginoo, ingon usab nga siya faithful nga naghatag siyang gugma kanato, faithful siya nga naghatag sa ato ang panginahanglan, faithful siya nga nagtubag sa atong mga prayers. Amen? In ana, ka-faithful ang Ginoo, faithful usab siya mga saad igsoon, nga bisan gani nagkaulan rakas na ang atong kinabuhi, tanawon sa tao, wa na nagkadimaw atong kinabuhi, pero i-arrange ka sa Ginoo. Amen? He is faithful to arrange you. Usahay na niagi kag ka down, pero the love of God will lift you up. Palakpakan ng buhay nga Diyos. In ana, ka-faithful ang Ginoo. No? So, it honors God. Ikaduha, it strengthens our relationship with God. If you are faithful diha sa Ginoo, imong gibangon nga kuan jud kaayo kanang hugot kaayo ang imong relasyon nganha sa Dios. So kung ikatulo, we will become a blessing to others. Ngano man, because if you are faithful to your work, kanang faithful ka sa work, wala ka nag kuan ba? Wa kay corruption, wala kay bisan sa oras makakorapta diha. Sahay ang in alas 8, unya ang out alas 5, alas 3 pa ni out ta murag wa na ta faithful ana. Ngano man? Tungod kay bisan sa daghang mga aspects sa atong kinabuhi pwede ta dili maging faithful. Bisan pa sa opisina, bisan pa sa atong pag-istorya, usahay karon uso na gyud gayo. Asa naman ka dapit? Mingon din, okay, coming, pero naligo pa baya. We are not faithful to our word, no? So, natural na siya because our life of this world is perplexed. Kana bang grabe ka daghang promise pero but ra na ba, no? So, challenging kayo ang pagiging faithful. Pagka matinud-anon, usa kini kahagit sa matag usa nga nako. Anato igsoon. Now, there are many areas of life nga kinahanglan ta faithful. Pero ato lang ni isum up sa tulo ka pamaagi. Okay. Una, we should be faithful in our relationship. Okay. Kinsa may nay karelasyon? Pataas ka mo. Kita tanan natay karelasyon. Kinsa atong karelasyon? Ang Ginoo. Amen? We must be faithful in our relationship to God, to His words. Usahay, ang iyang pulong atong i-change, which is wrong. Kung imingon siya, mao ni ang iyang guide nato. Kung atong tumanon, we will become so blessed. No? So, relationship to our family, our wife, our husband, our partners, igsoon ko di sa Ginoo, kinahanglan nga we should be faithful tungod kay muna ang area sa kinabuhi nga tan-awon ka nga faithful ba ka. You should be faithful
in your friendship, ug bisan pa, faithful ka diha sa asa ka gibutang sa Ginoo. Ikaduha, in our work, in our vocation, sa atong negosyo, dapat faithful ka. There are many, daghan kay mga tao nga businessmen, pero ila ra pong dayaon ng ilang kaugalingon. Amen? Bubitaw na nga sa mga Chinese nga kung kaila sa pagadian, sa Dibim, dito, nakita na ko dito, ang mga Chinese, iyang mga anak, iyag yung giswilduhan. No? Tanan nga maglihok dito sa iyahang negosyo, iyag yung ginaswilduhan tanan. Nga naman, matud pa niya, arong mahibawaan ako ilang faithfulness. Kay ugdi niya swildon kay mga pagumangkon, mga anak, pwede, wa siya kabalo, manguha ba, mangupit ba, mangurap ba, pero na kung siya swildo, kuan niya tanan. Sana makontrol niya tanan. Now, in our vocation, in our integrity, diligence, and honesty, sa amo sa pagkapastor, we should be, number one, ang pastor, kinahanglan makita ang gitawag igsoon nga, faithful. Ang pagkapastor, every now and then, kung naa kay ministry, you should be faithful. Usahay, makonsensya ko kay, ang akong ministry, morning talk to sa una, nag-preach to diya sa online, then nawala na po to, na-change na po, o kaning to ang reels naman karon, kanina pong gitawag na to, verse of the day. Ug dili ko maka-verse of the day, mura kong magilty ba, mura kong uneasy, tungod kay, I know that, bisan sa verse of the day lang na, pero daghan kay tang naabtan sa mensahe. So, we should be honest and we should be faithful to our ministry. Amen? One of the ministry of the pastors or leaders of the church is kaning impossible kaayo ba nga task. Kaning to make the members happy, lisod kaayo na buhaton. Muna nga ang pastor, bisan na siya problema, usahay, he keeps on pretending in order lang para ma-faithfulness siya diha sa ministry. Amen. If you are teacher diha sa DepEd or sa private man, kinahanglan po na kay diha ka mo na imong work, you should be faithful. Amen? Kung naa ka diha sa political, dapat faithful ka. Atong i-imagine igsoon, kung faithful lang ka tanan, gikan sa president hangtod sa senador, hangtod sa congressman, what happened to our Philippines? Mulambo. Pero usahay, it's so sad to say, nga baliktad tanan. Why? Because we are living in this world nga gikontrol sa yawa. There are many corruptions. Mo na igsoon ko di si Ginoo, usahay gani, bisan pa sa church, naghapoy corruption. Why? Tungod kay naata diha, but it is, we are here in this world nga full of corruption. Okay. Bali, ang kalibutan since the beginning nakasulod ang sala. But it becomes a challenge to us kung kita maging faithful igsoon. Now, another one, we should be faithful in our finances. Atong giingon nato nga ug unsa tong imong nakalaan, usahay bitaw naay mo ingon ba nga kanang naa kay gibutang si mo nang ako ning hatagan ako ang igsuon. Nakauna-huna lang ka, hatagan ako ning igsuon ken hatagan ako ning 1,000. Pag abot sa panahon mi ka 500 na lang. Murag dili ka faithful kanok sa imuhang mga finances dito sa iya nga imo gikasad. So we should be faithful in finances as managers. Unya napod tayo gitawag og contentment. Maabot na to na unya igsoon. And above all, we should be faithful sa atong spiritual life. Okay. Faithful ta, matinud-anon ta sa atong pagampo, matinud-anon ta sa atong pagkanta, matinud-anon ka sa imong pagbasa sa Biblia. Kung nakaingon ka sa Ginoo, Lord, ugma, mag-pray ko, then you have to do it in order to become faithful. No? So, we should be faithful in spiritual life. Pero karon mga igsoon, ang atong pagkahisgutan, kanang faithfulness in finance. Amen? Anata sa faithfulness and finance. Kapalo naman, faithfulness in marriage, in family, kanang finance atuwa karon. Okay. Finances. Faithfulness in finances. Igsoon ko diya sa Ginoo, the Bible tells us many things about
stewardship. The Bible tells us about let us say, mahitungod sa atong mga finances, wealth, pero igsoon ko di sa Ginoo nining kabundagon, atong tun-an ang mahitungod sa stewardship, o kaning faithfulness in finances. There are 4 big things in order to maintain. Usay magud lisod kayo to maintain faithfulness, especially sa ato ang finances, no? There are 4 things nga atong we strive hard to do this para sa ingon ni ana nga malipay ug mahimot ang Ginoo nga ang ato ang faithfulness. Usahay nganong gitawag nato ning finances igsoon kay murag kasagara gyud nga moy og mudaghan ng tao o mudaghan imong kwarta sa imong negosyo kasagara sa mga tao is mawala ang faithfulness sa ilang wife, mawala ang ilang faithfulness sa ilang husband, mawala ilang faithfulness sa ilang work, bisag dagko na kay sweldo mangurap pag yung trillion, million. Ngano ingon ana igsoon tungod kay sometimes it is a great temptation nga kung ang usa kaning gitawag og ana ba, no, mao man gunay kasagara gyud nga duulonon gyud kay temptasyon igsoon. So today there are 4 things in order to maintain faithful with regards to our finances. Okay, bisag asa tay butang sa Ginoo, sa gobyerno, sa private, sa negosyo, sa church management, kinahanglan nga we have to be faithful in our finances. Number 1, sa 1 Corinthians, atong basahon sa 1 Corinthians 4 verse 2. Okay. Nata diha sa screen. Okay, naingon diri. Ug labot pa gikinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagan nga matinumanon. No? Matud pa din, concerning about this, matud pa niya, ang tanan nga mga manager, gi-expect sa Ginoong hikaplagan nga matinumanon. A pastor is a manager. Ingna imong tapad, manager ka? Amen? You are a manager. Nga naman, once magkupot gani ka og kwarta, once nga magkupot gani ka kwarta or bahandi, ikaw ang manager, ana. Usay mo yun, ang ako magong manager kay ang akong asawa. Mubita na nga, every time nga magkasal ko, magsigig ko advice sa asawa o sa bana. Mingon ko, sa inyo, kay bag-uman mong kasal karon, kung kinsay kuripot ninyo, maotoy gwapo butangan sa savings. Pero ayaw pong hutda nga wala po'y kwarta tong imong bana, kay way kwarta, makabangga pa lang na dito og kanang kamatis, wag yung ikabayad, maulawan ang bana, kay mga nawag pag-asawa og asa dapit ng ispidnuha ang asawa ron. Dapat ang asawa pod hatagan gyud nimo allowance imong bana. Kung panalitan ikaw ang kuripot, pero ikaw ang gastador gani, di ka kabalo mo manage sa finances, og siya mo'y maayo, siya mo'y pamanage siya. Amen? Siya mo'y hatagi para siya mo'y mag-manage. So every time magsikog ingon nanay son, tungod kay first of all, matud pa diha, gi-expect sa Ginoo nga kung unsay naa nato nga kinahanglan kabalo to mo manage. It is an indication nga gi-expect man sa Ginoo, buti pasabot, ang tanan nga naa nato iya sa Ginoo. Amen? We should recognize God as an ultimate owner of all what we have. Nakayuta, nakaysakyanan sa Ginoo na. Amen? Nakay gwapo nga bana, gwapa nga asawa, sa Ginoo na, muna ayaw laparuha kay pangitaan ka sa Ginoo. Amen. You should be faithful. Usahay, mangayo mo ta, Ginoo, tagay kog maing asawa, gitagaan kag maing asawa, nadugay ninyong ipon, kulatahon na nimo. Lord, tagay kog buutan nga ba na pagkabutan, madugay ka, minusan na nimo, sobra ra pagkabutan. Igsoon, you are not faithful to what you are asking to God. Pangitaan ka sa Ginoo. Amen? So, ang atong mga anak is our bahandi, our treasure. Everything we have is called treasure. Ang imong kagwapo, treasure ni mo na. Ayaw abusare. No? Nga naman, usahay, daghan na kayo sa kalibutan, di abusaran, they are not faithful, they are not thanking God, wa na sila magpasalamat, igsoon. It means to say, everything nga naani mo, dapat i-recognize na to, nga iya na sa Diyos. Para sa ingon ni Ana, ma-maintain na to ang atong faithfulness diha sa mga bahandi nga gi-entrust sa Ginoo kanimo. Amen? So, inaot nakasabot kay Tana, we are only managers. Manager lang ta.
dili ta igsuon kitay tag-iya. Amen? Bisan unsang naa nimo, lakip ang imuhang pamilya, bana ug asawa, lakip imo mga anak, itugyan nato na sa Ginoo. Ano man, iya na siya. I-dedicate nato na siya sa Ginoo. Proverbs 11 verse 1, mao ni ang ikaduha igsoon. Okay? Proverbs 11 verse 1, ato kunong tanawon. Proverbs 11 verse 1, unsa ang ikaduha nga prinsipyo aron sa ingon ni ana ma-maintain nato ang gitawag nato faithfulness in finances. Ningon siya, ang usa ka timbangan nga limbungan maoy usa ka dulumtanan kang Jehova. Apan ang matarong nga bato sa timbangan maoy iyang kalipay. Ato ta sa mga negosyante. Say kanang nahinumdum ko sa katong adto pa ko sa merkado sa una, magtimbang daw sila isda. Pag ana dito daghanon jud og kando sa apil ang tubig. Ngano man kay para mubugat ang isda. So ingon siya dito nga ang timbangan nga dautan, ang timbangan nga tikasan gikalagutan na sa Ginoo, no? Muna nga igsoon ko di sa Ginoo, it means to say that we must be truthful in financial dealings. Okay. Example, kung naatay mga kasabot ba mahitungod sa financial, kinahanglan igsuon nga we must be faithful. We must be honest in our financial promises, especially to God and to all our dealings. Muna gitawag igsoon integrity. Kung musulti ka nga pahangyoon nimo tong tawhana, pag abot na sa binayranay, pahangyo agyod. Amen? Dili kay ay na-change ako huna-huna. Di na lang tika pahangyoon. So ang resulta, you are not truthful on your financial dealings. Now, sometimes we have financial dealings with the Lord. Mubito na ingon ng Ginoo, ayaw paghimog saad sa Ginoo nga di ka katuman. Kaya ano, sa natay financial dealings. Lord, kung makadaw, Lord, kung makakuha ko itong kapakapa sa una sa Davao man to, no? Ay, magtukod ko og church. Pastor, iampo, Pastor, pagtukod ko og church. Yung kumurag, di man siguro na may tabo kay ang uban naman tao basta makakuha ng milyon malimot na sa church. Pilay istorya na wala tong kapa igsoon nagkapakapa ug asa na paingon. So nangawala. Igsoon ko din sa Ginoo, sometimes we make promises mahitungod sa financial kung wa pa diha. Sabi mo, Lord, kung makasulod ko sa DepEd, Lord, kung makasulod ko sa akong gi-apply ng trabaho, ako mo himo ko project para nimo, Lord. Uy, pag-abot na sa kuan, uy, di naman makitaan. You are not truthful in your financial dealings. Pero sa Ginoo gitanaw na. Amen? Amen? So kung matanaw na sa Ginoo imong financial dealings, igsuon ko di sa Ginoo, ang Ginoo maghatag ra gihapon ang consequences para nga ikaw dili mawala kundi mabalik gihapon ka maka-realize ka. Kinahanglan we must be truthful in our givings. Sa ato mga halad, in our tithes, sa ato ang mga tithes igsoon nga mga tabang nato sa mga kanang naadiha sa streets unsa man itong mga help sa igsoon sa atong mga silingan, kinahanglan truthful. When we say truthful, kada bang ikalipay sa imong kasing-kasing. Ayaw hatag og nag-uul ka. Di man ta ma-bless. Kay matud pa sa Ginoo, malipayon dapat ang katong manghatag malipayon, no, sa 2 Corinthians. Matud pa niya. So, ug dili malipayon ang Ginoo, dili mo bless niya na. So, usa ka hagit nato igsoon, especially sa mga leaders sa opisina man, sa mga negosyante man, sa mga head of office, bisan sa mga pastor, usa na siya ka-challenge nato igsoon nga usahay na may nahibawa na to na kusog siya muwali mahitungod sa tithes and offerings, pero ang pastor dili siya truthful kung siya muhatag. No? Dili siya manggihatagon. Unya, sige siya gwali nga mahitungod manghatag kita sa mga buta. Pero kung mong obserbaran siya, dili manghatag. Muingon ba siya? Di ba na yung mga badyaw? Muingon ba itong pastor? Dagko ninyong trabaho, kung di mo mangitag trabaho, sige mong pangayo, mga saba pa. Pero during his sermon, magsige nga, manghatag ta sa mga uyamot, manghatag ta sa mga pobre. Kunya, ngano pag abot na niya, he is not truthful to his preaching.
So dapat kita igsoon, we must be truthful in our financial dealings. Kung unsay atong gidil diha sa Ginoo, so unsay atong gidil diha sa atong isig katawo, we must be truthful. Mo na ang ikaduha igsoon nga how to maintain the financial faithfulness. Number 3, adto ta sa 2 Corinthians 9 verse 7. 2 Corinthians 9 verse 7, nagsulti siya diha mga igsoon nga ang tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo siyang kasing-kasing dili nga adunay kasubo. This is what I am saying katong niagi ganina. Bisan nga sa mga kinahanglan kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon. Ingnay mong tapad. Paghalad mo ganina, nalipay ka. Ug wa ka malipay igsoon, di ka kadawat og blessing. Amen? Okay. Kinahanglan malipay na mubita to ang atong kanta igsoon during sa halad. Hatag, aron paghahatagan bibo kayo. Nganong bibo kayo? Tungod kay malipayon. We must show gladness in our giving of our offering and tithes. Pero naghatag ka igsoon nya pag human yun naghatag mo ingon ka unsaon ka to simbahan no? Sabi nga murag dako rom to kung nahatag oy. You are not faithful to your dealings, you are not faithful and you are not generous. When we say generosity igsoon kinahanglan nga malipayon ka. Sahay diha sa terminal sa Mulave naman gito dihay maganana. One time nakita nako nga ang akong sige kog hatag ato. One time nakita nako, uy naghantak man dito. Nagpabuta-buta ra man siguro to. Pero more gihapon ninikita na to. Ingon ko, piso na lang akong ihatag, imbis 5 unta, piso na lang. Igsoon ko diha sa Ginoo, at least nihatag gihapon ta alang diha sa gitawag generosity. So balik ta sa kuan, be generous, no? Muna'y buti pasabot igsoon nga manggihatagon ta. Okay. Nasayod ta ang kada usa nato diri nahimo tag manggihatagon. Unsa may kahatag nato kung wala tay kwarta? Unsay kahatag? Ay kahatag nato igsoon is still treasure gikan sa Ginoo nga gitawag og time, talent and treasure. Kung wala tay treasure, kalang time ug talent. Amen. Ko nagpasalamat kay ko nga katong pag-adto nato dito sa La Fortuna, gibless daan sa Ginoo silang Ate Ilvi. Kaya ang ilang sakyanan mo inahimog service dito sa mga batanon pag-adto sa bukid kaayo. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Okay, si Kuya Aljon, gitagaan pud siya sa Ginoo og motor kay para tighatod sa mga batanon, abot pagkagayan. So magpagamit ta, ipagamit na to sa Ginoo tungod kay that is an act of generosity. Amen. No, generosity, ang atong time, ang mga talent, bisan pa kaning church naman si Kuya Edwin karon dinhi. Gigamit ang iyang time, dili na ni siya nagkwinta igsoon nga musulod siya alas 8, bisan pa mugawas og alas 6. Muanhig alas 6 pud sa buntag, wa na niya kwinta ang iyang mahuman ang balay sa Dios. So ingon na igsoon palakpakan natong kinabuhi. Ug unya gibalusan siya sa Ginoo nga bisan siya nagsakit pero karon niya siya gihapon diri. Buhi alive and kicking. Inana ang gi-deal sa Ginoo sa iya. So be generous. Generosity means you give it freely and happily. Muna ibuti pasabot sa generosity. Imong gihatag nga freely, imo pong kasing-kasing nga malipayon. Ayaw pang hatag, if you do not feel happy when you give, then ayaw pang hatag, hindi gihapon na gitawag og generosity. Ang generosity, you want to help with a happy heart. Ito isulti. Atong isulti, happy heart. Amen. Ang happy heart is called powerful heart. Okay. Ug ang katapusan igsoon Philippians 4 verse 11 ug 12. Philippians 4:11 ug 12. So, ang ikaupat matud pa diha be contented. Atong basahon. Dili tungod kay nagasulti ako mahitungod sa kawaladon. Kay nakakaton ako sa pagpaayon sa bisan unsang kahimtang nga akong nahamutangan. Mahibalo ako kung unsaon pagkinabuhi nga makaluluoy
ug mahibalo usab ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga madagayaon. Tagsa-tagsa ka butang ug sa tanang mga butang nakakaton ako sa tinagaan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawaladon usab. God bless His words. Ay ikaw pat igsoon, kana nga teksto sa Philippians 4 verse 11 ug 12, it indicates about contentment. Ato isulti, contentment. Nganong ang mga tao, bisag dagko na kay sweldo, nakakurap man. Bisag dagko kay possession, nganong nakakurap man. Tungod kay di sila kontento. Amen. Si Apostol Pablo nagsulti siya, I know how to live like a poor. I know how to live like a rich. Kabalo ko magkinabuhi madagayaon, kabalo po ko magkinabuhi nga way kaon-kaon. Kinsa naka-experience na. Amen. Amen. Kabalo po ta magkinabuhi nga nasa kadagaya, kabalo po ta magkinabuhi nga sexy, kabalo po ka magkinabuhi nga mura kang nagsuot og trapo. Inana ang mga iglesia sa Dios. Dili kay permanente bisag wala gyud magpakanaa, mao na hinungdan nganong naay corruption. Nganong dili faithful sa gitawag igsoon. Usay bitaw nakaingon ko igsoon, nganong nakakurap ning daghan kayong mga panghitabo sa Pilipinas, nganong nakakurap ni sila nga dato naman unta daan. Tungod sa kapritsyo sa ilang mga anak, gusto nila ihatag o kung say gusto sa anak ba, walay kontrol. Bingon anak, adto ko gusto sa Europe mo eskwela. Away problema, padala diretso. Gusto ko nga mukaon kog restaurant, diha ka mo balanse kog tag 100,000. Hatag diretso. Pero dito, asa man tugikan? Di man kontento. Igsoon, muna kingon, ang mga ginikanan, kita sa una, I don't know kang sir, kita sa una, diharatan ni eskwela sa simple nga eskwilahan. Amen? Kanang elementary school, high school, bisan college, nata sa gobyerno, o sa baratuhon nga eskwilahan. I don't know kang Sister Ilby. Pero igsoon, sometimes, nag-working pa ganita. Pero ngano nang nadiha nga, na naka-income na ta, nahimo tag manager in a certain company. Uy, ang atong mga anak, ato na ipadala dito sa mga mahal kaayo, nga mo sometimes nakaingon nga, kuan ba, nakaingon nga, pero tinatong paningkamot para lang sa ilaha. Wa na to sila tudlui ug unsa gyud kinabuhi nga tinuod. Sahay makayunta, still ano, mapurdoy kog kalit. Unsa mahitabuan ni akong anak, wa man kabalo. Pero matud pa diha ni Apostol Pablo, siya cowboy, pwede siya magkinabuhing makaluluoy. Dapat muna kabalutaan na tanan. Pwede po siya magdinato. Muna gingon, pwede ka mahimog farmer, pwede po ka mahimo og abogado. Muna gitawag powerful person. Amen? You can able to maintain faithfulness and finance kung naa kay batasan sa pagkakontinto. Unsay gihatag sa Ginoo nimo anang adlaw, pasalamate. Kay mora nay ayaw pamugos atong wala diha. Naiuban nga, uy, nakapalit man akong silingan o car. Bahala na, magkautang-utang, basta mo palit po kong car. Muna iti mailahan igsoon nga magsugod ang corruption. Magsugod that you are not honest in your own finances. Nga naman, kung di pa ni mo kaya, ayaw sa pugsa. Kay be contented of what, mayngon din ka, kuan manggod sila, pastor, upat na kabuk ang ilahang kuan, ilahang ligid. Upat na kamuhang ligid sa sakyanan. Moingon po ko nga, ay pwede po ta mag-upat, itapad ng duha ka motor nimo. Upat ra gihapon. Muna igsoon ko sa Ginoo, mintras dili pa imong spot, dili pa imong time, ayaw pugsa kay basin delikado nga di nakakontento anang adlaw, anang bulana, anang tuiga, ug unya mo na hinungdan nga magkalisod-lisod ka ug hinungdan nga dili naka faithful sa imong finances. Muna ang uban daghang mangloko, daghang swindler, daghan kay buhaton igsoon, labi na ang atong mga politicians puwira lang sa maayo, no? Nganong inana tungod kay matud pa nila sala ra pud ninyo kay election mo dawat pagud mo. Dili pud mo kuha sa source. No? Ngano man ang tanan dili faithful. Be contented. Mo na importante igsoon. It means to say naay mga
reason, there are three reasons ngano nga ang tao makakorrupt gyud or dili siya ka-maintain sa iyang financial management or faithfulness in finances. Bisan pa diha sa church, dili siya maka-maintain igsoon. Number one, tungod kay sobra siya ka-materialistic. Ato isulti, materialistic. Muna gisulti ni Jesus Christ diha sa Matthew 6:24. Ikaduha, tungod sa iyang greediness. Saan ang greediness? Bisag nagkumkum na, muingon lang gihapok, wak, murag uwak ba? Bisag nagkumkum na. No, greediness na siya, di kabalo manghatag, wala ba siya katagbawan, munay greediness. Gisulti po na Jesus Christ sa 1 Timoteo 6, versikulo 10. Gisulti na niya Apostol Pablo rather. Ikatulo, katapusan, nganong makakurap yun ang tao. Okay, bisa sa magtiayon, nganong kasagara mag-away sa finances kung naaning tulo, materialistic ra kaayo si Mister, materialistic ra kaayo si Mrs. Ang resulta, mag-away tungod sa financial. Ikaduha, greediness, sobra kadalo, gusto ang kunon ng tibok kalibutan. O ang ikatulo, igsoon, anxiety. Sa maning anxiety? Anxiety, kanang sigig kabalaka. Nga, uy, aning asinso ang silingan, dapat mo asinso pud ko. Munay isa nga makakorupsyon, bisan pa ang mga tao nga naa sa simbahan. No, bisan pag relihiyoso kay ka, mahitabo igsoon nga pwede ka inana kay naa kay gitawag anxiety. Anxiety, magsige lang kag kaguol. Bisag naa na unta nimo, dili ka kontento. Worrying about financial security. Kana bang magsige kag tan-aw sa uban nga sila sobra na kadato, gusto po sila nga madato po siya makig-level ba? Kay hadlok kaminusan. Pero igsoon si Apostol Pablo bilibda. Matod pa niya Apostol Pablo, wa siya pakialam kung magkinabuhi siya murag makalilimos. Wa siya pakialam kung magkinabuhi siya murag dato prinsipe. Ngano man, kay nasayod siya, he is contented of that certain season. Kay matod pa sa Ecclesiastes 3, ang kinabuhi wither lang. Muna gingon sa Ecclesiastes 3 nga ang there is a time to be born, a time to be dead, no? A time to have plenty and a time to have nothing. Inana ra gyud ang kinabuhi, no? Usahay naakay buutan nga bana pagkahuman nawapod. Nailisan na pug dili buutan, napoy usahay nga buutan nailisan og di buutan. Panahon-panahon lang. Nganong panahon? So we should learn to be contented. The word contentment is very important in maintaining the faithfulness in finances. Ug di na gani kay igsoon, ug dili na gani kay igsoon, kontento sa imong nahamutangan, delikado kayo. That's the time to have serious prayer sa Ginoo. Lord, gano man ni Lord, gamurag na sina naman ko sa akong kauban. Lord, gano na sina naman ko sa akong silingan. Igsoon, that's the time nga mo repent, no? Balik sa Ginoo. Lord, tuloy ako. Si David, isa na siya ka-example nga nasina. Matud pa niya, sige siya tanaw. Lord, gano man na sila, wa nangalagad sa imo, wa naghadlok nimo, pero nangadato og maayo. Nag-uol kayo si Kuanana, si King David. Siya nga naman lang, gusto ni David nga, katuuntang mga unbeliever, dapat anak to. Dapat ang believer anak yun. Pero sa dihang ning sulod nahasol na kayo si David. Unya bagaman sa dihang ning sulod siya sa balay sa Dios, napamalandungan, nagampo siya, ug ang tubag sa Ginoo niya, ningon ang Ginoo. Basag dahil lang na sila, kay sa katapusan, murara na sila uhot, nga paliron sa hangin. Buti pasabot, walay kapaingnan ang ilahang pag-asinso. Amen? Nga naman, walay direksyon tungod kay ang Ginoo, ang sukdanan sa Ginoo, ang atong faithfulness, how we are faithful in our finances. So hinaot nakakatunta ni Igsoon ang upat, recognizing God as the ultimate owner of everything we have. Ikaduha, be fruitful in financial dealings. Be truthful, in financial dealings. Ug ang ikatulo, be generous. Manggihatagon ka nga malipayon. Ug ang ikaupat, always be contented of the blessing of the Lord nimo niya ng adlaw. Ug sa atong
conclusion ining kabuntagon igsoon, hinaot nga we should always remember that God is faithful in giving us the provision. Gihatagan ta niya adlaw-adlaw sa atong kanunon igsoon, ug bisan pa ni ana gihatagan ta niya kwarta. Usahay wala tay kwarta pero mas daghan gyud ang panahon nga nagkupot tag kwarta. Amen. So igsoon ko di sa Ginoo, hinaot nga kanunay, let us commit to being a faithful steward, a faithful managers, a faithful kanang gitawag sinaligan diha sa mga resources nga gihatag sa Ginoo nato. Kinahanglan ipadayon nato ang atong pagkamanggihatagon nga malipayon, ipadayon nato ang ato ang pagka-faithful sa tanan nga mga aspect diha sa mga financial. And lastly, ang Dios kanunay magahatag kanado nga kanang mga finances, mga financial nga naa nato mahimo unta kana nga kanabang gasolina or fuel sugnod para sa atong mainiton nga pagtuo ngadto sa atong Dios. And may our faith guide our finances. Hinaot nga ang ato ang mga pagtuo karon maoy magiya sa ato ang financial nga mga sitwasyon. Ingon usab nga kita mingsalig nga ang Dios maoy tinuod pod nga nag-atiman ni ana para kanato. May God bless us richly as we seek and to honor Him with our finances. And let us always experience sa tanan nga ipanghatag sa Ginoo, og we should always rejoice the abundance nga gihatag sa Ginoo kanato. Busan ining kautuhan igsoon, ang Dios kanunay magpanalangin and have a bountiful Sabbath celebration ni ining adlaw. To God be the glory. God bless His words. Amen. Amen.